people, they receive religion, but not Jesus. They have all the externalities of Christianity, pero walang real encounter with Jesus. Kaya yung kinikwento ni Anthony, sabi niya, ginagawa niya lahat, nagka-quiet time siya, pero when he came to the point na talagang, Lord, I deserve all the judgment. Doon biglang binukas ng Diyos ang kanyang mga mata. Kaya mga kapatid, until we come to really, to a point where we have encounter with Jesus, doon nyo lang maintindihan ng Christianity. It's not a religion. It is a reality of Jesus in you and in me. Amen po? So let's pray for Anthony. Pag-pray po natin siya that the Lord would protect him. Tayo pong lahat ay magsitayo. Father God, we are so thankful for what you have done in the life of Anthony. Thank you for your story in his life. And I pray, Father God, that all of us would truly understand that there are no more excuses, Father God. That we don't have to, Father God, to Lord, to justify our sinning, Lord, and claiming na, anyway, I'm just a human being. But Father God, I pray that you will truly bring us all, Father God, to our knees and to our senses, Father God, to really acknowledge who you really are. That you are Jesus. You are God, the Son of the living God. Lord, worthy of all praise and honor. You are holy and righteous. So I pray, Father God, to allow everyone in this room not to have a religion, but for everyone to experience a personal encounter with you. The reality of Jesus, O God. At I pray, Father God, na kayo po ang patuloy na mag-ingat din kay Anthony. Alam po namin na hindi ho titigil ang spirito ng kadiliman to attack and try his best to destroy Anthony. But thank you, Lord God, that we are more than conquerors in Christ Jesus. So I pray, Father God, to always grant Anthony victory. Always keep him, Father God, focused on you. Father God, and I pray na patuloy mo siyang palalimin sa pagkakilala sa inyo. And use his life, use his testimony, use him mightily, expand these borders, O God, that he would be able to reach more people for your kingdom. Thank you, God. Alam kong you will provide everything that he needs, Father. And tonight, I pray, Father God, for your Holy Spirit to move freely in our midst. And I pray, Father God, to really help us understand, Father God, your word, and allow us, Father God, to experience the power of your word in our own lives. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Thank you. God bless you. Alam niyo, sobrang blessed po kay Anthony. Hindi ho madali mag-testify from morning hanggang ngayong gabi. And praise the Lord. And first time ko po siyang nakita, kala ko kapatid ko, pero na-joke lang. Wala sa itsura. Nangarap eh. Anyway, so let's continue with the minefield. Sabi natin, we're doing a series on the minefield. Kaya ho, importante itong mga minefield na ito because Satan wants to stop us from accomplishing His will in our lives. Alam natin na yung will ng Diyos is for our best. Amen? So ano po itong mga minefield na ito? Issues that endanger our families. Issues na talagang hindi lang yung mga anak ko natin kawawa, yung future nila naapektuhan if we do not unearth this minefield and really help them avoid this minefield. Kaya po, ito po yung mga minefield, if you still remember, since we are created to relate, we tend to pursue wrong relationships. Yung mga tao po, because of their longing to be accepted, to belong, may tendency po tayo to pursue wrong relationships. Hindi masamang may relationship, pero ang mahalaga, anong tamang relationship. So, instead of looking for a friend, first, understand to have a being of a friend through pursuing Jesus. Kaya ang ating, to diffuse the landmine is to pursue Jesus. Kaya naman po, sa ating pangalawa is bad choices. Whether we like it or not, every day of our lives, we make choices. Ang isa sa mga kasinungalingang sinasabi ng diablo sa atin, pag namili, gawin mo yan, wala namang mangyayari sa'yo. That's not true. Every choice that we make has a consequence.
Okay, kaya nga po sabi ho sa atin ni Pastor Peter, we need to choose wisely because choices have consequences. He always says this. Si Pastor Peter po, lagi niya inuulit-ulit ito. You are free to choose whatever you want to do in life, but you are not free to choose the consequences of your choices. Kaya nga po, wherever we are right now, whatever we are, kung ano man tayo ngayon, it is the sum total of our past choices. Kaya po, yung landmine number 3, kaya the moment we made a choice para makabawi tayo, iwasan natin ang excusitis. Yung excusitis, it was a term coined to refer yung making of excuses, yung always making excuses. Yun, kaya naman ako na-decision nito kasi kagagawan nila, kasi piniresa nila ako. No. Learn to assume responsibility. Hanggat pinapasa mo sa iba yung sisi, hindi ka maaayos. Yes, nagkamali tayo ng choice, tayuan natin. And let's start to assume responsibility para maayos natin yung susunod na mga panahon na haharapin natin. Okay pa? Now, landmine number 4 is immorality. Lahat dito ay prone to fall into immorality. Ito lang yung tukso na hindi sinabi ng Diyos labanan. Ang sabi ng Diyos, takbo. No? Flee from immorality. Okay, we need to flee and we need to keep on living in the power of the Holy Spirit. And last week, if you still remember, it was the landmine of addictions. Diba? Addictions. Marami sa atin, nag-realize natin, addict pala tayo dito, addict. And it's controlling us. Kaya nga po, we diffuse by knowing Jesus and being free. Alam niyo, hindi naintindihan ng tao, when you are being addicted, you are being mastered by something or someone other than Jesus. Kung if you are being mastered by something or someone, ano yan? Other than Jesus? Idolatry. Nagkakaintindihan? And idolatry is an act that shows that we hate God. Yan ang idea ng idolatry. So ngayon naman po, ang ating titignan is the landmine number 6, which is immediate gratification. Now, sa ating po, for our purpose, ano po ang ating title? Beware of immediate-itis. Sabi sa akin kanina, may nagsabi sa akin, ang hirap naman sa CCF, dumadami ang mga sakit. May excusitis, ito immediate-itis, di ba? Ang totoo niyan, ito talaga ay bagay na napaka-importante nating maintindihan. Kasi kaya we need to practice self-discipline. Now, listen to this. Ano itong immediate-itis? This is a word coined by Pastor Peter that describes a spiritual disease that wants and demands everything now. No waiting, just give in to impulse or desire, impulse to choose small rewards now at the expense of a greater reward later. Sa madalit salita, a spiritual disease that demands a quick and immediate gratification of desires. It is not able to wait. Pleasure and success must be now. Alam niyo po ang laki ng problema natin dyan. Lalo na sa Pilipinas. Lumaki ho tayo na ang training sa atin, agad-agad. Would you believe na ang pinaka-importanting stage ng buhay ng tao ay yung kanyang 0 to 7 years old? Alam niyo ba yan? Kaya, sino dito mga may anak ko, baby pa? Baby pa. Ayan, yan. Kakaunti lang may anak na baby, no? Bibe. May 3 bibe. Meron? Wala. Now, alam niyo ba kung bakit nasabi yan? Ang dami kong sinasabihan itong mga newly married, hindi lang newly married, newly parent. Alam nyo, ang mga bata, ako I'm privileged na natutunan namin to at the early stage. Ang mga anak, mga baby pa lang, alam na nila paano na tayo kontrolin. Alam nila para yung immediate gratification na yan, dala-dala na nila yan. Alam niyo yan? Kaya dinadaan tayo sa iyak. Bago pa lang kami mga magulang, ang agad-agad ang paalala sa amin, ganito. Pag hindi gutom, hindi
Masakit ang tiyan, ibig sabihin hindi kinakabag kasi pag nagdedede ang baby, kailangan pinapadighay yan eh. Yan. At hindi gutom, hindi sabi niya, hindi masakit ang tiyan, at hindi basa or may dumi sa lampin. Pag umiyak, hayaan mo lang para matuto siyang kumanta. Hayaan mo lang. Pagka gutom, siyempre pakainin mo. Kaso kadedede lang. Tapos kadedighay lang. Tapos iyak na, ito naman mga magulang, uy, naku, ano nangyari sa'yo, anak? Halika, buhatin kita. Nauto tayo nun. Ang tawag doon, sinatisfy mo kagad yung immediate gratification. Kaya nga yung mga bata, napansin niyo ba, ang daming bata ngayon, ang tataba. Akala natin cute yung mataba. Hindi obese yun, obese. Magtataka, ang cute mo, taba. Subukan mo, dadali niya ang paglaki. Hanggang sa 10 years old na, 12 years old na, 15 years old na, taba pa rin. Kayo na sisisihin. Kasi ang laki na, hindi na nasanay, hindi na makontrol yung desire. Kasi pinrovide mo na ng pinrovide. Naku po, kaya nakakatawa yung mga anak namin nung bata sila, nakita ko na yung resulta ngayon eh. Nung bata sila, hindi mo sila buhatin, hindi mo laging binubuhat. Mapalad kami dahil wala kaming katulong, kaya hindi namin binubuhat. May kambal pa kami. Isipin mo kung lagi mong buhat yung kambal. Oh. Ang hirap naman to. Di ba? Yun, hinayaan lang namin sila, lumaki naman sila, at ngayon, sa awa ng Diyos, they have control because they were trained. Kahit sa pagkain. Now, di ba yung mga anak, kain na kayo. Ay, gulay, ayoko. Di wag kang kumain. Gutom na ako, di kumain ka. Ayokong gulay, di wag kang kumain. Gutom na ako. Di kumain ka. Ang pahamak, minsan, hindi ko sinasabi lagi, pahamak minsan yung mga lola, tsaka lolo, nangingialam. Di ba? Hindi mo pinapakain. Naku naman kayo yung bata nagugutom na eh. Anong gusto mo, itlog? Hotdog? Ganyan. Katuloy yung mga anak mo, paglaki, puro itlog ang grade. Kasi nga, hindi sanay mag-aral eh. Hindi sanay ng nagtsatsaga, kasi tandaan niyo ito yon. Yung immediate gratification, yung delayed gratification, yung discipline, ito yung discipline. It is not dependent on what we feel. It is dependent on what is right. Kaya itong study na ito, hindi ito bago. This was already done, this was already made up. Diba? In-experiment nila. After 20 years or 10 years, pinalo up nila, mas matataas yung grade sa SAT. Sa Kansas States to mas matataas ang grades kaysa sa mga hindi nakakapag-control. Tapos pag meron silang problema, mas kaya nilang harapin yung problema. Hindi sumusuko. Kaya yung maraming mga nagpapakamatay, hindi na sana yan, hindi sila na-train, hindi sila, yung kanilang gratification, hindi sila nabigyan ng chance na mapalakas yung kanilang tinatawag na prefrontal cortex. Yung prefrontal cortex, yan ang ginagamit ng brain, parang muscle yan, na you need to exercise. Kasi yan ang panggamit mo sa reasoning. So yung iba, nawawalan ng reasoning, hindi sila marunong mag-isip, kasi nga hindi sila na-train. Because every time they want something, binibigay agad. Nakuha natin? Kaya itong issue ng immediate gratification, napaka-importante ito, kaya sakit ito. Kaya tama si Pastor Peter, immediatitis. Pakisabi mo sa katabi mo, may sakit ka bang immediatitis? So wag kang matulog. Ha? Bakit ka mo? Para mangyari yan, dahil ingatan natin yan, para hindi tayo mahulog dyan, we need to practice discipline. We need to practice discipline. Tingnan nyo ang sabi ng Bible. Discipline yourself for the purpose of godliness. Utos yan. Ang idea ng maraming tao, gusto nila automatic lahat. Automatic lahat. No, you have to discipline yourself. Sabi ng Diyos, akala natin, naging Christian na ako, okay na ako, bago ng lahat. Yes, but you have to discipline yourself. Ang idea kasi ganito, now that you are a Christian, you are now free from the power of the evil one. Tama? So you can now start to live a new life, but you have to discipline yourself.
Hindi pwedeng parang automatic, parang, wow, hindi na ako nagmumura. Hindi totoo yun. Naalala ko, when I was trying my best to kasi mahilig ako magmura, Marikenyo ako eh. Marikenyo, alam niyo sa Marikina. Lahat may mura, nagkikwentuhan lang. Halimbawa, ang ganda ng babaeng yun, damay na nanay mo nun. Naintindihan niyo ibig sabihin? At malutong yun, hindi yung parang, hindi, talagang buong buo. Nandun na yung, nandoon na yung, yung may puto na, may tangpa, kasama pa nanay. Hindi ko nakakatawa. Pinupukpok ko yung labi ko. Hindi na daan doon. Alam niyo kung ano nangyari? When I came to know Jesus, the first thing that really God had to do with me was to discipline myself to read the Bible. Habang binabasa ko yung Bible, minimemorize ko yung mga scripture, yung pala yun, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, kung habang napupuno yung yung puso mo ng mga salita, natatanggal yung mura, hindi mo nakalang pukpukin yung labi. Sayang na, lumaki tuloy. Hindi na totoo na iba, may pasampal-sampal pa eh. Hindi. You have to discipline yourself. Nagkakadinan tayo. You have to discipline yourself. Tinasabi ng Bible. Inutos niya yan eh. Discipline yourself for the purpose of godliness. Hindi ito for the sake of just having discipline. Kaya yung word na discipline is like entering into a gym. Napasok ko sa gym. I cannot do that for you. You have to do it yourself. Nagkakadinan po. Ngayon, we teach you the principles. But kayo pa rin mag-a-apply. Kami rin mag-a-apply on our own. Kaya nga, we have to discipline ourselves. Maging si Paul, yung discipler ni Timothy, ito sabi niya, do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. Now, sabi niya, everyone who competes in the games exercises self-control. In all things, they then do it to receive a perishable wreath, but with an imperishable. Ang sabi niya, dinidisiplina sa sarili nila. Itong sakit ng marami. Alam mo, ayoko na sa Diyos. Bakit? Hindi siya totoo. Bakit ang sabi mo hindi siya totoo? Nag-pray ako pumasa sa exam. Hindi niya ako sinagot. Ganon. Nag-aral ka. Nag-pray ako. Nag-aral ka. Nag-pray nga. Yan ang sakit ng marami. They want to pass, they pray, hindi ka naman pala nag-aral. If you truly believe that God will answer your prayer, di mag-aral ka. Hello? Andiyan pa kayo? Meron naman, Pastor, ang tagal ko na nag-a-apply ng trabaho, hanggang ngayon wala pa rin. Ang tagal ko na pala nagpe-pray ng trabaho, wala pa rin. Nagpa-attend ako, nag-fasting na ako, wala pa rin akong trabaho hanggang ngayon. Nag-apply ka na. Meron na ako in-apply ang isa. Hindi pa ako pumasa. Hindi ka pa nag-apply ulit. Di ba tama isa lang? By faith? Kasi pag marami, wala ka ng faith. Kalokohan yan. Mag-apply ka! Nang magsawa sila sa'yo, tanggapin ka rin. Naintindihan yung sabihin? Sa madalit salita, medyo, minsan natin, parang nilalaro natin ang Diyos eh. Parang ganito yan. Alam nyo, hindi masamang magmotor. Magmotorsiklo, hindi masama, walang problema dyan. Ang nakakatawa lang minsan, yung tao, ang ganito excuse nila. Kasi sabi nila, delikado magmotor, dami na mamatay. Sabi nila, di ba, kung panahon mo na, wow, sabi ng Bible, if you see danger, a prudent man sees danger, and he hides himself. Sa madalit salita, kung hindi makakatulong sa iyo magmotor, wag. Kung hindi na ako mag-helmet, the Lord will protect me. Ano ka ba? Mag-helmet ka kasi it is part of discipline. Hindi madaling mag-helmet. Promise, nagmumotor ako dati. Ang init-init, kaya dati ang helmet ilalagay sa siko. Problema, pag natumba ka, ulo nababasag, hindi siko. Nakuha ninyo? It takes a lot of discipline na isuot yun. Ang init-init. Sobrang init. Pero, at ang pinakamasakit pa, pagtanggal mo pa, di ba, nakita na ka-helmet, pendong. Ang yan. Pagtanggal mo, pendong na naman. Joke lang, di mo nakuha eh. Ang lalim ng iniisip ng iba sa inyo. Ano yung pendong-pendong na yun? Di ba, na? At least gising ka na.
So, balikan tayo ulit. So, sa madaling salita, guys, we have to put them, kasi discipline yun. O, di ba? Seatbelt. Discipline yan eh. Kahit wala nakatingin sa'yo, even if you don't feel like it, you have to do it. Para, hindi naman ako na-aksidente, no? Kailan mo ba malalamang babanggain ka? Hindi naman ikaw ang babangga, ikaw ang mabangga. Sa Pilipinas, sa bagal na yan, babangga ka pa. Hindi mo alam kung mayroong mawawala ng preno na truck, na kahit anong traffic, babanggain ka. Hindi mo alam. It takes a lot of discipline. Hindi mo pwede sabihin, pinag-pray ko naman, ingatan ako ni Lord. Diba? Maraming ganyan, sasabi, Pastor, magkaano, kailangan pa ba mag-ingat ko, iniingatan ka ni Lord? Simple na lang. Sino naglalak ng bahay dito? Ba't yung nilalak? Hindi ba iingatan ni Lord yun? Nakuha niyo ibig sabihin? We have to discipline ourselves. Kaya nga, develop discipline to avoid the temptation of immediate heights. Yan lang paraan para ma-avoid. Sabi nga ho ni Scott Peck ng isang author ng The Road Less Traveled, sabi niya, delaying gratification is a process of scheduling the pain, the pleasure of life, in such a way as to enhance the pleasure of life in such a way as to, by meeting and experiencing the pain first and getting it over with, it is the only decent way to live. Gusto mo mabuhay? Delay mo yung pleasure. Yes, it's painful now, but you will really experience the real pleasure later. Ang principle, kaya sabi nga, ang self-control is the ability to exercise the will so as to restrain one's desire, emotions, and behavior. Parang pipigilan mo. Pipigilan mo. Naalala ko, meron pong isang mama, bumili ng sa glass shop ng salamin. Pagbili niya, may scratch. Binalik niya, sabi niya, excuse me, may scratch. Tingnan ko, nga no. Tapos mamayang konti, kinuha na yung glass. Mamayang konti, bilang, basag! Ay, ano yun? Nagkaroon ng aksidente. Ay, hindi. Pagka may scratch, sinisira na namin. Because sabi niya, nakakaya, sayang. Sana hindi ko na lang sinoli yung glass. Sana, kinip ko na lang, hindi naman dapat sirain ng ganoon. Bigla niya naisip, marami tayong pagkakamali. Isipin niyo kung kinakras na lang ng Diyos yan. Pero hindi, titiisin niya at handa niyang tiniis sa krus para ayusin tayo. It took a lot of discipline, even on the part of God. Kinokontrol niya yung galit niya, kaya nga He is not easily angered. Hello? Isipin niyo kung bawat pagkakamali natin, sapakin tayo agad ng Diyos. Walang loko ka ha? Tulog ka ng Hindi ikaw, lang yun, expression nandito. So, 3 o'clock yung sinasabi ko eh. Parang wala, parang gano'n. Paano kung ganoon? Kaya nga sabi ng Lord, you control yourself. Ang daming nasirang relationships. Because we do not discipline our feelings. Nabasag lang na baso. Kung ano, yan, di mo ba alam, mahal niyan. Ang hirap sa'yo, kaya ka ng nanay mo. Wala na, away na. Dahil lang sa simpleng baso. Pwede naman bilhin. Pwede naman tiisin. Kaya lang, dahil gusto mo lang ma-express yung galit mo, you want to vent your anger. Kaya, yun, naghiwalay kayo mag-asawa. Dahil lang sa baso. Nakakatawa, maraming away na mag-asawa sa simple lang nagsimula. Tama? Hello? Hindi lang sumagot sa text. Naghiwalay na. Ba't hindi mo ako sinagot sa text? Lobat ako. Hello? Kaya nga, you have to control. Kasi makapangyarihan, kaya mayroong principle na tinatawag na pay now, pray later. Narinig niyo na yan? Mga bata, tandaan nyo rin to ha. Kung minsan, laro tayo. Hindi. You pay now, play later. Magtiis ka na ngayon, maglalaro ka bukas. Kaysa naman ngayon ka maglaro, tapos bukas magbabayad ka. Tandaan nyo to, if you play now and pay later, your payment will be higher. Bakit? May interest. Kaya mas masakit
Kaya iba, saksising-sisi, sana, ganito na ginawa ko noon, sana tiniis ko na. Hindi ho. Ngayon pa lang, kaya sabi, narinig niyo yung saltang, sa huli ang pagsisisi? Gusto niyo hindi na magsisi sa huli? Magsisi ka na ngayon. Sa una ka na magsisi, titiisin ko na to, di baling masakit to, di bali na, para maakamtan ko yung totoong. Kasi isipin nyo yung sa marshmallow experiment, isa, papalitan ng dalawa pag nag-intay ng 15 minuto. Alam nyo ba yung ibig sabihin nun? 100% ang gain. 100%, wow! Saan ka kukuha niyan? Kaya ho, kahit tayo, natutukso tayo, agad gusto natin madaling kita. Kasi uso na ngayon yan eh. Instant cereal, instant noodles, instant lahat. Gusto natin instant. Nagagalit nga tayo sa internet pag ang bagal-bagal eh. Ano ba ang tagal-tagal? Di ba? Gusto natin yung gano'n kagad, gano'n, parang ang bilis na kagad. Pati nga, sa totoo, kahit ako, nanonood akong sine na recorded, pino-fast forward ko kasi tagal-tagal. Ang tagal naman ito. Di ba? Ayoko na ng usapan, upakan na agad. Di ba, minsan nag-aaway pa. Wala, suntukan na. Sa sine yun. Di ba? Pino-forward mo na agad para the end na. Yun pala. Okay. Minsan gano'n na tayo. Hindi na natin na-enjoy. Hindi na natin na-enjoy ang buhay kasi we are so in a hurry. Nakuha natin? Kaya gano'n. Kaya pati yung kita. Ingat kayo dito ha. Ito, advice ko to sa inyo. Pati sa mga nanonood na sa internet. Pagkikita ng pinangakuan kayo ng 4% monthly, kabahan na kayo. Bakit? Isipin niyo nagbigay kayo 4%, babalik sa iyo monthly. Di dapat kumikita siya at least mas malaki kaysa sa bibigay niya sa iyo, tama ba? So, hindi naman siya papayag na 1% lang kanya, tapos ay 4%, 5% lang kinita niya sa isang buwan. Kailangan kumita siya ng 10%. Ngayon, kung matalino kang tao, sa anong negosyo ang kikita ng 10% monthly? Hello? Kaya pag yan ay inalok sa'yo, kalimutan mo na yan. Masyadong nagmamadali. Ang tawag dyan, immediatitis. Okay? Kaya, ang laki ng kita, grabe! Sige pa! Biglang, nawala! Saan na siya? Ang tawag dyan? Immediatitis. Di ba? Nagkakandinan tayo. Kaya importante ito. Kaya sabi nga ni Brian Tracy, the ability to discipline yourself is to delay gratification in the short term. Why? In order to enjoy greater rewards in the long term is the indispensable prerequisite for success. Even in the Christian life. You want to be successful in your Christian life? Learn to practice discipline. Walang madaling Christian life. Gusto natin lahat instant healing, instant change. Hindi yan makatotohanan. It takes a lot of pain. But at the end, panalo. Nakakaniyan? Hello? Kaya ho, ito. So tingnan natin. Para magkaroon tayo ng disiplina, pansin niyo yung mga bata, yung sa experiment, anong maliwanag sa kanila? Magiging dalawa. Kaya itong malungkot, mga parents, listen to this. You want to really prepare our children to be aware of immediatitis and to avoid? Wag na wag kayong mangangako na hindi nyo gagawin. Lalong-lalo na wag kayong mangangako na hindi nyo magagawa. Bakit ko sinabi? Kinuha nila yung same experiment, yung sa University of, dito naman sa University of Rochester. Yung experiment, ginawa nila ganito. Hinati nila yung dalawang grupo ng mga bata. Yung isa, pinangakuan na hindi naman nangyayari. Hindi binibigay. Yung isa, pinangakuan, binibigay lahat. Example, binigyan ng crayon. Sabi niya, bibigyan ka ng mas malaking crayon. Pag ginawa mo to, walang ginawang, hindi nila tinupad yung kalang pangako. Ginawa sa kabila, tinupad. So they were given the same experiment. Ito na yung marshmallow. Yung mga bata, hindi nila nainano yung marshmallow kasi kinain na lang agad.
Kasi hindi naman sinutupad yung pangako eh. Tama? Yung isa, naging successful sila. So the point is this. The reason why sometimes yung mga children, they will not listen to us. They will not, they will give in to temptation. Kasi minsan yung mga pangako natin, hindi rin makatotohanan. Sample lang ko kayo ha. Anak, huwag ka magsisinungaling, kundi tatamaan ka. Nagsabi ng totoo, tinimaan pa rin. Ang pangako mo, pag hindi nagsabi ng totoo, tatamaan. Nung nagsabi ng totoo, sinapak mo pa rin. Mali. Nakuha ninyo, pag nagsabi ng totoo, huwag mo nang sapakin. Okay pa kayo? Nagkakadinan tayo. Sakit yan. Pagka nangako ka, anak, pagka ginawa mo to, bibigyan kita ng pera. Nung nagawa niya na, joke lang. Yari ka na yan. Sinira mo na. Kaya nga sa Lord, kaya siya lang yung pwede mong makita. Kaya pagka yung goal maliwanag, pag ang nangako sa iyo totoo, wala kang takot. Kaya si God, yun ang ating pag-asa. Kasi wala tayong takot dahil when He promised something, He will surely do it. Nagkakaintindihan? It may not happen in our time, but in His own time, He will make everything beautiful. Okay? Now, tuloy tayo. Kaya, clear vision or goal will make us motivated to be disciplined. Kasi kung wala kang maliwanag na goal, paano ka magdidisiplina? Paano mo ilalaban? Listen to this. Unless something greater than our gratifications motivate us not to have it right away, we will not control ourselves to have it. We need a reason to say no to our desire. It must be so big that is worth a sacrifice. Yung bang, hindi yung maliit na goal, kundi napakalaki na handa ka magsakripisyo. Kaya ho, the longer you wait for something, the more you'll appreciate it when you get it. Cause anything worth having is definitely worth waiting. Kaya sabi ng Bible, when there is no vision, the people are unrestrained. Kaya pag wala tayo nakikita, yung word dyan, prophetic vision, kung wala tayong nakikita, na yung hindi natin klaro yung pangako ng Diyos sa atin, wala tayong kakontrol-kontrol sa buhay. Nagkakatindihan? Kaya sabi niya, but happy is he who keeps the law. Kaya the moment you understand God's word and follow it, then you will see, totoo si God. Pag sinunod mo, totoo si God. So nagkakaroon ka ng lalong mas maliwanag na vision. And there you get excited. Nagkakaintindihan? Hello? Andyan pa kayo? O, sasample lang ko kayo. Para mas, sa atin na lang, malapitan. Kung, kunyari, exercise, diet. Gusto mong mag-lose ng 20 pounds. Tama? Kung iniisip mo lang yung pagkain, iwasan mo, ayoko na. Wag. Tingnan mo yung sarili mo, i-drawing mo yung katawan mo, na yung hangad mong katawan, Coca-Cola. Ilagay mo doon, picture mo, tapos yung mukha mo. Tapos everyday, magsusukat ka. Anong timbang ang habol mo? 100, halimbawa lang, 105. Diba? Ang kasalukuyan ka, 160. Pag 160? Anong gagawin ko? So kakain ka, pipigilan mo nga yung sarili mo. Tapos, the following day, timbang ka na naman. 159 na. Isa lang nawala, di ba? So tuloy ka na naman. Tapos, 158 na. So meron kang goal kasi may habol ka, 105, tinitingnan mo, 105. Tapos ang nilagay mo doon, pag nakapag 105 na ako, ririgaluhan ko sarili ko ng bagong damit. Maraming damit. O di, ngayon, pag hindi mo panabot yun, huwag kang bibili ng damit, kaya luray-luray ng damit mo, ganun pa rin. Yan. Kaya ako, personal ko po ito hindi ako bibili ng damit nang hindi ko sukat, yung na-maintain yung sukat na yun. Kasi pinahihirapan ko lang sarili ko. Nakuha ninyo? Kaya pag naabot ko naman yung gusto ko, re-rewardan ko ulit sa sarili ko. Okay pa? Nakakadinan tayo. Andiyan na kayo. So, yun, tinutulungan mo yung sarili mo. Kasi maliwanag, lalo na kung maliwanag yung vision ng Diyos para sa iyo. Nakokontrol ka kasi ito bang gusto ng Diyos sa akin? Kunyari, kung gusto ng Diyos sa akin maging Christ-like, ito bang gagawin ko Christ-like? So, didisiplina yung sarili mo. Galit na galit ka na. Ano ba? Bakit ka to?
Lord, have mercy. Alam niyo ba't ko sabi sa inyan? Ako po ay mainiping tao. Hindi ako natutuwa sa matagalan. Kaya hindi ako mahilig maglaro ng chess. Ang tagal. Ang tagal naman ito mag-isip di ba? Itira mo na. Ayaw ko yung chess. Ayaw ko yung mga masyado matagalang isip. Gusto ko yung mabilis. Kaya gusto ko takbuhan. Kahit mag-drive, gusto ko mabilisan. Kaya nga ho, ito yung pinakita sa akin ng Diyos. Drive ako, lalagpas ng speed limit. Enjoy na enjoy ako. Nung sinabi ng Lord, gusto mo bang mabalita ang pangalan mo? Pastor, namatay, overspeeding. Nakaka-glorify ba kay God sa akin yan? Hindi po. Kaya, tinitis mo 100. Ang bagal. Super bagal. Sayang skyway, di lumilipad. Nakain sabihin? Pero bakit? Tiisin mo na lang para hindi naman kaya pag nabalitaan yung nakalagay doon, pastor, namatay, overspeeding. Ibig sabihin, wala. Nagsabit ako sa immediatitis. Kaya, Pastor Bong died of immediatitis. Nako nyo? Kaya lahat tayo, mayroong tayo nakikita. Teka muna. Dapat ito, may nakikita tayo, kaya you keep the law. Not because you feel it, because you like it. No. Kaya yung mga nag-aaral, gusto ko mag-aaral, kaya tinatamad ako, ayoko naman mag-aaral. Mamaya na wala ako sa mood. Hindi yan discipline. Ang discipline, kahit wala ka sa mood, mag-aaral ka. Kahit you don't feel like praying, nagpe-pray ka. Kasi it's not about what we feel. It is the practice of discipline. Nakakadinig yan? Kaya because we are seeing something, a very clear vision that comes from God. Kaya we need to have a goal. Now listen to this, para hindi nyo makalimutan. Goal. Sabi mo, goal. Ano yung goal? God's best, over and above you, adventurous, life worthy of eternity. Nakakadinig yan? Ulitin natin. God's best, over and above you, adventurous, life worthy of eternity. Ano ibig sabihin yan? First, God's best. Ito ang amazing sa Bible. God has a wonderful plan for you. He has a wonderful plan for me. He has a great plan for every one of us. Alam mo ba yon? Ang plano ng Diyos, napakaganda. Yun ang best. Maging sa buhay natin, yun ang best. Kaya nga, in order for us to understand this, yun ang goal natin, I want God's best. Ayoko yung gusto ko lang. Gusto ko yung God's best. Di ba? Kaya, paano malalaman? It must be God's will, it must be God's way, and God's timing. Yun ang God's best. For example, si Jesus Christ, He had to die on the cross in order for us to be saved. Yan ang God's ang will ng Diyos is to save us. And in order for us to be saved, God's way is for Him to die on the cross. Tama? When? In an appointed time. May appointed time ang Diyos eh. Ngayon, kung namatay siya, Celia Electrica, hindi yun ang hindi yun ang God's best. Hindi tayo masisave. Kasi, unless a man is hanged on a tree, sabi niya, si Jesus, He cannot be cursed. And He had to take the curse away from us. Yun ang problema. Kaya, kailangan may God's way. May God's will, may God's way. Itong amazing. Yung God's best, hindi mo pagsisisihan. Alam niyo po, ayokong maging pastor. Just to be honest with you. Ayoko pong maging pastor. Unang-una, nung bata ako, ang pangarap ko po ay maging milyonaryo. Ngayon, akala ko ang yaman nakukuha sa bilang ng pera. Alam niyo, buti na lang sabi ng Lord ganito, I want you, I need you, but I can do this without you. The idea of God is this, may will ang Diyos, may plano siya sa atin. Kaya niyang gawin yung plano with or without you. Okay ba sa atin yan? The reason why He wants you to be with His plan, because He wants you to enjoy, to share His joy with you, to share His joy with us. Yun ang plano ng Diyos. Okay po?
Ang problema, minsan ang tigas ang ulo natin. Kaya nung sinabi ng Diyos sa akin yon, kung gusto kita sumama sa akin, pero kung ayaw mo, I can do this without you. Sabi ko, Lord, sama po ako. If I perish, I perish. Yun ang sinabi ko sa Diyos. Alam mo, bait ng Diyos. Hindi ko pinagsisisihan. Ngayon, hindi ko pagpapalit ang pagiging pastor ko. Kasi hindi madali. Sa isip ko, bakit? Kung yaman ang pinag-usapan, sobrang yaman ko. Dahil hindi ako nagwo-worry. Nakikita ko, pag kailangan ko, binibigay kagad-igad. Saan ka pa kukuha nun? Okay ba sa inyo yan? Sasample lang ko kayo, ha? Nung bago pa lang ako sa ministry, simple-simple lang, birthday ko, wala akong pagkain. Bagong-bago sa ministry. Maniwala ka sa hindi. Nagkaroon ng baha bago mag-birthday. Sabi ko, Lord, sa birthday ko, paano gagawin ko? Kasi may bibisita sana ako para mapakain ko naman sila. Wala. Nagbaha sa village namin, baha. 3 araw na nalalim ang tubig. Yung kapitbahay namin, nag-aalaga ng kambing. Hindi niya napakain yung kambing, hindi niya napalabas. Nung bumaba yung tubig, the day before my birthday, isipin niyo, nagwala yung kambing sa gutom, nanunuwag. Sabi niya, baliw na yung kambing, baliw na. Hindi kami marunong magkatay, ganun ba? Sabi niya, tinawag ako. Kapitbahay ko eh. Tulungan mo naman ako, marunong ka bang magkatay? Marunong naman po. Sabi ko, kung iyon na lang yung kambing ko, iyon na lang. Talaga? Doon to ay puso ko, Di kinatay yung kambing, kinatay ko. Di, kinaldereta ko, inadobo ko, kinilawin ko, ang daming luto. Tapos, binigyan ko pa nga sila, ay hindi na, baliw yan eh. Yes, Ayaw nila. Kasi, isip nila, baliw. Ang totoo niyan, hindi baliw yung gutom lang. Eh, mas gutom ako. Patay siya. So doon makita, ang yaman ng Diyos natin. Kasi sabi ng Bible, if you seek Him and His righteousness, everything will be added unto you. Oh, saan ka pa hahanap nun? Eh, daming tao, yaman-yaman, daming pera, puro worries. Ay, tumaas na naman ang gasolina. Ay, tumaas na naman ang... Worry ng worry. Tayo, ano i-worry natin? Tumaas ang gasolina. Wala akong kotse. Hallelujah. Naglalakad lang ako. So, hindi mo issue yung worry. Ang issue, si God. Nagkakaintindihan? Pag siya yung yaman mo, ang yaman mo talaga. Kaya you go to God's will, you go to God's way and God's timing, always you will experience His best. Kaya ano sabi ng Lord? But the plans of the Lord stand firm forever. The purposes of His heart through all generations. Yung kanyang purpose, hindi mo na pwede yung mabago. Kaya, saan ka sasama? Sa Kanya. Dahil hindi siya nagbabago. Nagkakaintindihan? When He promised something, He will surely do it because He's a faithful God. Okay ba yan? Pakisabi sa katabi mo, seek for God's best. Be disciplined because God has in store to you His best. Be disciplined. Huwag kang magmamadali. Yung iba, bata-bata pa lang, ligaw ng ligaw. Paano mo makikita yung best ng Diyos? Maghintay ka, huwag ka ligaw ng ligaw. Malay mo, may Adam's apple yan. Ingat ka. Kaliligaw, na-miss mo yung best ni God. I pressed on. Look at Paul. I pressed on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Yun ang aking hinahabol sa buhay. Titiisin ko na lahat kasi I want to pursue the prize of the upward call of God. Yun ang aking habol. Katiisin mo lahat ng hirap na yan, okay lang yan. Ito, walang kapalit tong goal na ito. This is God's best. Tingnan nyo si Jesus. Satan will always desire to destroy us. But look at Jesus. When Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil, and after He had fasted 40 days and 40 nights, He then became hungry. Now listen to this. Ito si Jesus Christ, led by the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit, prayed in the wilderness. Listen, not only prayed, but fasted for 40 days and 40 nights. Tayo, next week, magpa-fasting tayo 4 days. 4 days lang yun. To some of us, you already experienced fasting, tama?
Pag nag-fasting ka, yung gutom mo, hindi biro. Minsan, kahit butike, parang ang sarap kainin. Sa gutom. Eto, 40 days, very hungry. Isip ng tao, if you are in prayer, ligtas ka sa temptation. No, you will always be tested. Yung gratification mo will be tested. So here is Jesus Christ, 40 days, he was hungry, and Satan knew exactly saan siya atakihin. Sabi niya, and the tempter came and said to him, ganito basa niyan, if you are the Son of God, why don't you command these stones to become bread? Sa Tagalog, mas maganda. Di ba, anak ka naman ng Diyos? Bakit hindi mo gawing tinapay ang mga batong ito? Makapangyarihan ka. Kayang-kaya mo ito. Gawin, gutom ka pa. Huwag ka na mag-intay. Di mo kailangan magluto. Itong bato, tukso niya yun. Alam nyo, lagi ang tandaan nyo, ang immediate gratification, ang idea ni Satan is to kill, destroy. Tama? To steal, kill, and destroy. Yun ang gusto ni Satan. Si Jesus, nag-fasting ka ng 40 days. Pag kumain ka ng tinapay, solid food ka agad, patay ka sigurado. Kaya wala naman namamatay sa fasting, namamatay sa pag-break ng fast. Nagkakaintindihan tayo? Kaya kung gutom ka ng 40 days, hindi ka kumain, liquid ka lang, tapos bigla kang binanata ng tinapay, sure yun, patay ka. And that is exactly what Satan wants. Gusto kanya mamatay, kaya ang galing ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Tingnan mo. It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Sabi niya, gusto mo talaga mabuhay? It's not about food. It is following God. Yun ang totoong buhay. You follow God, mabubuhay ka. You listen to God, mabubuhay ka. Kaya si Satan, At ang galing, disiplinado si Jesus. Memorize niya yung Bible. It is written. Nakakaniyan? O tuloy tayo ngayon. Kaya alam nyo, pag tayo sumuway sa salita ng Diyos, I'm telling you, we are headed to death. Tingnan niyo sabi sa James. Each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then when lust has conceived, it gives birth to sin. And when sin is accomplished, it brings forth death. Ano yung death? Hindi ka naman namatay kagad. Naalala niyo si Eva? Tinukso siya? Hindi ka mamamatay. Sabi ni Jesus, sabi ni God, you shall surely die. Bakit? To live apart from God's will, you're taking away life from yourself. Because God alone is life. Kung hiniwalay mo sarili mo sa Diyos, death is in you. Pinapatay mo yung sarili mo. Kaya nga pag nagwo-worry tayo, nadadagdagan ba ang araw natin? Hindi. Nababawasan lalo. Kasi yung worry creates death. We're living away from God. Kaya importante yun. The more you disobey God, the more you bring death to yourself. Kaya sabi ng Lord, man shall not live by bread, but with every word that proceeds out of the mouth of God. You listen to God, you live in life. Kaya sabi ng Bible, tingnan mo si Esau. Si Esau? Ano sabi niya? There be no immoral, godless person like Esau. He who sold his own birthright for a single meal. For you know that even afterwards, when he decided to inherit the blessing, he was rejected. For he found no place of repentance, though he sought it for it with tears. Kawawa si Esau. Ano ba yung kwento? Alala niyo yung kwento niya, no? Bigay mo sa akin sopas mo. Yung bowl of soup. Sabi niya, bigay mo na yung birthright mo. Yung birthright, isip mo, karapatan yun. Life yun. Yun yung right mo for God. Ikaw ang spiritual leader. Tinanggan niya, anong gagawin ko sa birthright na yan? Mamamatay na ako sa gutom. Sarili lang iniisip. Walang pagtitiis. Wala namang mamamatay sa gutom para sa isang kainan lang. Meron ba dito nakalipas ng kumain na isang meal lang? Namatay ba kayo agad? Buhay pa naman kayo, di ba? Walang mamamatay sa isang meal. Pero dahil, mamamatay ako dito, anong Hindi, kawawa, sabi niya, he missed it. He missed life for Esau. He missed the opportunity to lead for Christ. Nakakarinig yan? Kaya nga, iwasan natin yan.
Kaya sabi ni Lord, balik tayo. Ito si Satan. Akala nyo, tapos na yung tukso? Tapos na? Hindi pa. Ano sabi ni Satan? Then the devil took him into the holy city and had him stand on the pinnacle of the temple. Come on! Daling kita dito! Ito, sabi niya. And said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, aba, si devil nagtatayo din ng nagsasabi rin, it is written. Salbahing demonyo to, ha? Ano yan? He will command and his angels concerning you, and on their hands they will bear you up, so that you will not strike your foot against a stone. Diba, Jesus? Talong ka na, Jesus! Ano yan? Talong ka na, Jesus! Remember, it is written. God has charged His angel concerning you. He will protect you. Alam na alam niya. Alam niyo, buti na si Jesus, memorize siya talaga yung Bible. Tingnan niyo ha, kung hindi niya memorize kanina pa lang, it is written. Kung sa Tagalog yan, nasusulat. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang tumalabas sa kanya, sa bibig ng Diyos. Tama? Eh kung hindi niya alam yun, nasusulat. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kailangan may palaman. Patay ka na! Nakuha niyo? Eto na naman. It is written. Ginamitan mo, it is written. Tama? Ito patay. Alam niyo bang mali yan? Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, naisahan ka na ni Satan. Minsan Satan will use the Bible oftentimes out of context. Papakita ko sa inyo. Ito pinanggalingan yan. Tingnan niyo na. For He will give His angels charge concerning you to guard you in all your ways. Ano ibig sabihin ng for? May condition. Tama? Ano yung condition? No evil will befall you, nor will any plague come near your tent. Ano sabi niya? Hindi darating ang peligro sa'yo. Hindi niya sinabing, ikaw ang pumunta sa peligro. Kunyari, parang ganito yan. Lord, talagang pang-ingatan mo ako? Sige nga, tatawid ako ng kapikit. Pag tinamaan ka, sapul ka, patay ka. Ibig sabihin, nilalagay mo sarili mo sa peligro. Tama? Kasi, ang sabi ng Bible, hindi naman, yung angel, ingatan ka. Hindi ikaw ang pupunta ron. Diba? Eh, pinagagawa niya sa kanya, ikaw tumalon, sige na, talong ka. O di, salungat sa sinasabi ng Diyos, tama? Kaya ang sagot ni Jesus, dahil memorize niya, Jesus said to him, on the other hand, it is written, tama? You shall not put the Lord your God to the test. Huwag mong subukan ang Diyos. Yun ang idea. Maraming tao, sinusubok ang Diyos. Lord, talaga ba? Bago na ako? Talaga bang bago na ako? Sige, subukan ko. Talagang hindi na ako mamababae. Pupunta nga ako sa kuti-kutitap na ito. Eh, bakit mo sinusubok ang Diyos? Huwag mo subukan ng Diyos. Lord, talaga bang hindi na ako lasinggero? Subukan ko nga. Punta nga ako din. Makipag-inom nga ako sa mga kaibigan ko. Social drinking lang. Huwag mo subukan ng Diyos. Nagkakadinihan? Ang disiplina, Lord, ayoko subukan kayo. Alam kong poproteksyonan niyo ako, kaya gagawin ko yung nararapat para ilayo ko sa sarili ko dyan. Hello? Di ba mga mag-boyfriend? Pinag-pray ko na hindi ako mahuhulog. Mamaya, sama na naman kayo sa madilim na lugar at kayong dalawa lang. Tapos, poproteksyonan tayo ni Lord. Poproteksyonan tayo ni Lord. But I want to kiss you first. Dinadala mo yung sarili mo sa demonyo. You're putting the Lord to death. Nagkakaintindihan? Tuloy tayo ulit. Again, the devil took him a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory, and said to him, all these things I will give you if you fall down and worship me. Alam niyo, di ko maintindihan itong una. Sabi ko, si Satan, iaalok niya yung mundo? Paano niya iaalok yung mundo? Kay Jesus naman yun. How could that be a temptation to Jesus? Alam niyo kung ano? Lord, look at the kingdom, the glory of the kingdom. Away-away sila, Lord. Ngayon, dahil ako namamahala, I'll give you back the governance. On one condition, you worship me. You worship me. Yun ang gawin mo. Kung gusto mo maayos itong mundo na to, alam ko you came to fix the world. But I'm telling you, you can fix that if you worship me. Nakuha niyo? I'll give that back to you. Yun ang sinasabi niya kay Jesus. Siguro si Jesus, talagang sakit na sakit ng loob niya. Siyempre, sa gulo ng, yung sufferings ng tao, yung mga namamatay dahil sa digmaan ng mga glory of the kingdom, parang sakit na sakit siguro, Lord. Look at the effect of sin.
it would be a great temptation to just, sige na, akin na lahat yan. Pero hindi eh. Sabi niya, if I will worship you, lalo mo lang sisirain ng tao. Tingnan mo si Jesus. Kaya pag sabi niya, worship ye, ano sagot ni Jesus? Jesus said to him, go, Satan! Pansin mo? Exclamation point. Lumayas ka, Satanas! Talagang galit na siya. Lumayas ka, Satanas. Bakit? For it is written, you shall worship the Lord your God and serve Him only. You know why? Because if you are to be served, sisirain mo lahat ang buhay ng mga tao. Kaya lumayas ka, wala kang karapatan. Because I know the only way for this world to be fixed is for me to die on the cross for their sins. Hindi yung paraan mo, serving you. Kaya lumayas ka. For only one is to be served, God. Nakakadiyan? Kaya walang choice devil, he left him, and behold, the angels came and began to minister to him. Yung left him, ang ibig sabihin niyan is, aabang na naman siya ng panibagong pagkakataon. Satan is always there to destroy us, offering us to satisfy our immediate gratification. Ano sabi ng Lord? Discipline yourself. Anong kaya niyo si Jesus? How did He overcome? Sabi ni Pastor Peter, discipline by solitude, Scripture, supplication, Spirit-filled life, surrendered life. Piruin mo, he memorized the Scripture, he prayed, and he not only prayed, he spent time alone with God. Yun ang disiplina. You want to win? You want to overcome the offers of Satan? You spend time with God, develop the discipline of study of His Word, memorizing Scripture if necessary. Talagang yung prayer. Ako po, surrendered life. Kaya let me say this to you. If you are in control of yourself by God's power, the world will fail to control you with Satan's power. Pwede niyo bang sabihin kasama ako? Ulitin natin. If you are in control of yourself by God's power, the world will fail to control you with Satan's power. Nagkakaintindihan? Kaya ang pangalawa, God's best. Number 2, over and above you. Now listen to this. Our goal must be so big that unless God helps us, we will fail miserably. Yung alam mo na galing sa Diyos, kasi ganito yan, kung mag-goal, yung goal ng Diyos sa'yo napakatayog. Imagine, He wants you to be Christ-like. Hindi ang goal natin, mas mabait na ako sa katabi ko. Hindi yun ang goal natin. It's something beyond us. Ayoko maging mas bait ka sa katabi mo. Gusto ko, kapareho ka ni Jesus. Nagkakaintindihan? Yung maraming nag-asawa, pag-isipan nyo mabuti, nag-asawa sila, anong goal nila? Ang goal ko sa inyo, para, katulad na sinabi ng Lord, katulad nung sa alak, naalala nyo? Di ba? Naalala nyo yung symbol ng alak? Naalala nyo ba yun? Sa John chapter 2? Bakit ngayon lang ito sinagsilbihan? Bakit ito ngayon lang sinilbi? Kasi noon, ang magandang uri ng alak sa unang bahagi ng kasal. Sa bandang huli, mababang uri na. Kasi tingin ng tao, ang mag-asawa, habang tumatagal, pasama ng pasama, nagtitiisan na lang sa bandang una. Sa una lang masarap. Sa bandang huli, nagtitiisan na lang. Nung nag-create niya ng alak from the water, ano sabi niya? Bakit ngayon lang to? Kasi sa mata ng Diyos na nag-imbento ng kasal, dapat habang tumatagal, tumatamis. Sino mo may asawa dito? Ano pangarap ng Diyos sa'yo? Itong goal ng Diyos sa'yo, habang tumatagal, nagiging sweet kayo. Hindi nagsisweetakan, sweet. Lalo kayo nagiging sweet sa isa't isa. Hindi na lang nagtitiisan. Habang tumatagal, lalong tumatamis. Yun ang maging goal natin. Lord, I want that marriage. Kaya it takes a lot of work. Lot of discipline. Gusto mo nang magalit sa asawa mo. Pipigilan ka ng Diyos. Alam ko yan. Nung dati asawa ko, nung bago ko pa kami, selos ang selos. Hindi niya siya masisi. Hindi, joke lang. hindi, selos ang selos. Naku, ayaw ko na siyang, galit na ako. Ano sabi ng Lord? Tumahimik ka, pumasok ka, sabi mong I love you. Galit ako eh. Hindi mo pag-ibig ko. It takes a lot of discipline. Pag sabi ko, I love you, biglang baling siya. Sorry, I'm not perfect. Di ba? Naku, ano yung sabihin? You have
to be disciplined, to see that vision that God has for you. Envision your children to be a faithful follower of Jesus. Hindi yung, wow, anak ko, engineer na. So what? But for him to see not just an engineer, but a faithful follower, engineer of Jesus. Okay ba yan? Tuloy tayo. Kaya do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him, God the Father has placed a seal of approval. Yun ang gusto ng Diyos. We must come to a point, Lord, itong gusto ko, hindi yung panlupa lang. At saka ito sabi ng Lord, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Kasi pag hindi ka tinulungan ng Diyos, wala mangyayari. Nagkakaintindihan? So let's move forward. Kaya sabi ng Bible, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Gusto niyo ba ito? Kung gusto niyo yan, then pursue that goal which is over and above you. Huwag yung madali sa iyo, kundi yung kailangan tulong ng Diyos. Ganun naman sa Old Testament, si Gideon, 300 against the 130,000. Si David, kalaban si Goliath. Si Moses, si Pharaoh. Disciples, the world evangelization. Madali bang goal yun? It is over and above them. So let me repeat. If you are in control of yourself by God's power, the world will fail to control you with Satan's power. Nakakaintindihan? So kung may goal, may self-discipline. Kung walang goal, walang discipline. Number 3, adventurous. Ano ibig sabihin ng adventurous? We must be willing to take risks. No pain, no gain. Kasi ang issue masakit, hindi madali. Hindi yan automatic. Talagang ilalaban mo yan. Nagkakaintindihan tayo? Hindi. It takes time to pray. Ilalaban mo yan. Hindi dahil madali. You have to pray. Nakakaintindihan? Yun lang pagparito. Madali ba? To some of you, I'm so blessed with you guys. You know why? Pag-atin nyo ng alas 6, hindi naman madaling umuwi eh. Wala na nga kayo makakain ng restaurant dahil sarado na. Lalo na't nag-overtime pa ako palagi. Tama? But you chose to come. It's a painful goal. Bakit? Bakit ginagawa yan? Kasi sabi ng Bible, tingnan nyo, do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Sabi ng Lord, pagpapalain kita, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Amen po? Ito pa. But as for you, be strong. Do not give up, for your work will be rewarded. Tandaan nyo, hindi naman para tayong pagong. Hindi naman tayo uusad hanggat di natin nalalabas ang ulo natin. Okay? You have to be willing to take the risk. So let me repeat. If you are in control of yourself by God's power, the world will surely fail to control you with Satan's power. And finally, it is always life worthy of eternity. Pakisabi nyo, life worthy of eternity. So God's best, over and above you, adventurous, life worthy of eternity. Ano ibig sabihin? Always choose life's goal that will last for eternity, which makes our lives worth dying for. Yung bang pursuit mo sa buhay is really worth dying for? Hello? Ba't parang patay ka na? Let me repeat. Is your pursuit worth dying for? Is it worth a sacrifice? Kaya nga sabi ng Lord, so they went on their way from the presence of the council. Pero yung pinapersecute na sila, papatay na sila. They were rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for His name. Jesus is worthy of eternity. Worth dying for. Kaya sabi natin niyo, for I will show him how much he must suffer for my name's sake. Yun ang plano ng Diyos kay Paul. But look at what he said, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conformed to his death. Now let's look at this.
If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He will also deny. He also will deny us. And finally, sabi niya, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. Ang ino-offer ni Satan, pansamantala lang. Nothing compared to what God is offering. Ang problema pa, si Satan has no power to fulfill His promises. But God has all the power to fulfill whatever He promised you and me. Okay po ba yan? Pakisabi sa katabi mo, wala kang pagsisisihan. You avoid immediatitis by practicing discipline. And in order to practice discipline, make your goal, the vision of God, very clear on you. God's best, over and above you, adventurous, and life worthy of eternity. Di po ba't napakasarap nun? Kaya nga ulitin natin, if you are in control of yourself by God's power, the world will fail to control you with Satan's power. Pwede po sabihin natin sabay-sabay? For the last time. If you are in control of yourself by God's power, the world will fail to control you with Satan's power. Alam niyo, sabi ng Lord, itong hamon niya, learn to trust the Lord and do good. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Look at what He said, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Now, tingnan niya, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He will do it. He will bring forth your righteousness as the light, and your judgment as the noonday. Rest in the Lord, and look at the words, and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who carries out wicked schemes. Di ba minsan, Lord, ayoko na. Mabuti pa sila, bilis-bilis sila, naglagay lang sila, nauna na sila sa akin. Lord, ayoko na. Ito, mandaraya sila, pero tinan niya, nagpo-prosper sila. Ako, hindi pa rin. Amen, Lord, huwag kang magalit dyan. Relax ka lang. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret. It leads only to evil doing. For evildoers will be cut off, but those who wait for the Lord, they will inherit the land. Relax ka lang. I will give this to you. This is yours. The very desire of your heart. Huwag kang magmamadali. Kaya sabi ng Lord, yet a little while, the wicked man will be no more. Mawawala yan. And you will look carefully for his peace, and he will not be there. Di ba ba't napakasarap ng pangako ng Diyos? Minsan parang lamang na lamang sila sa atin. But learn to wait on the Lord. Okay po? Next week, tutuloy natin to. I'll teach you how to really wait in the Lord in prayer and fasting. Type nyo? Kaya, for the meantime, you pray to God, Lord, may you give me the real goal. Na yung goal nyo, yung God's best nyo. It may be over and above me, Lord, but I am willing because I know I cannot do it without your help. I pray that I would be willing to take the risk. It would be a great adventure, Lord. And I pray that I may live a life worthy of eternity. Hindi yung buhay natin ngayon na parang, gusto niyo ba yung buhay niyo for eternity, ganyan? Obviously, ayaw niyo, tama ba? Sino dito ang gusto niyo yung buhay niyo ngayon for eternity na? Wala. O sino dito ayaw yung ganung klaseng buhay? Pakitaas ng kamay. Either way, ayaw niyo. Anong gusto niyo? Di ba? God has a perfect plan for you. Pero it takes a lot of discipline. Not our discipline, but God's discipline. If you don't discipline yourself, God will help you. He will surely discipline you. Not to destroy you, not to punish you, but to train you, to train us, that we may be prepared for heaven. Parang ganito yan. Hindi minsan binibigay ng Diyos ang perang kailangan mo dahil hindi ba handa ang puso mo. Hindi pa binibigay ng blessing ng Diyos sa gusto mo dahil hindi pa ready ang puso mo. Can you imagine a 10-year-old bibigyan mo ng 100,000? Ano gagawin niya dyan? Hindi niya naintindihan. Ibibili niya lang ng barel at ibabarilin ka niya. Dahil hindi niya naintindihan. Kaya nga,
Minsan, God had to train you. God had to discipline you. He wants to prepare your character to enjoy the blessings in store for you. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Kapatid, ito lang ang sikreto sa buhay. Unless Jesus is your pursuit, unless Jesus is your goal, the life worth dying for, unless Jesus is your real Lord, at siya yung talaga nakikita mong vision, you will never practice discipline. Kahit ngayon palang gabi, may I encourage you. Kaninong buhay ka ba talaga? Remember the story of Anthony? Sabi niya, Lord, have mercy on me. Unless, Lord, I'm willing to accept whatever consequence, whatever judgment, because I deserve it. But have mercy on me, Lord. Unless you come to terms with God and really take Him seriously. Ang sabi mo, Lord, Ikaw lang ang hinahangad ko. And really see God's best in the light of Jesus. And to really see the vision that God has for you, which is over above you because of Jesus. Full of adventure because of Jesus. And life worth of eternity because of Jesus. You will never avoid and you will always suffer from immediatitis. But God wants to heal you. God wants you to have a very meaningful life. A life that's worth for eternity. That if you allow God to help you, empower you to control yourself, the world will surely fail to control you with Satan's power. Surrender your life to Jesus. Thank you, Lord. Father God, I thank you that you know everyone in this room. I pray, Lord God, not to allow any one of us not to take you seriously. We don't want religion. We want your reality. We want, Father God, I pray that everyone would really experience a real encounter with you. That our goal would be your best, God's best. It is really over and above us. It is really a great adventure, O God, and a life worth of eternity. Thank you, God, that your desire is for us to be in control of our lives. By your power, that this world will not drag us to wherever He wants us to go, but for us to influence the world for you. Thank you, Jesus. Empower your people. Cause your people to live a victorious life. And cause every one of us, Father God, to avoid immediatitis as we practice discipline with your power and with the power of your Holy Spirit. In Jesus' name we pray.